Hinamak na manugang. Kabanata 84. Tulad ng para kay Alex Dixon, ang Mystic Alliance ay wala. Kaya naman, nagpasya siyang huwag lumahok sa kompetisyon at malamig na nanood sa gilid. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Wang Kai, umalis ang dalawang dakilang master. Ang iba pang mahusay na mga master ay pawang mga sikat na tao sa rehiyon. Lahat sila ay may tiwala, kaya sila ay nanatili sa likuran. Sa pagtingin sa kanilang dakilang masters na naruroon, ang mga mata ni Master Yu ay nagpakita ng isang hitsura ng paghamak. Hindi niya inilagay ang base sa paglilinaw ng mga taong ito sa kanyang mga mata. Kung tungkol sa unang lugar ngayon, dapat ay siya. Maya-maya, tumayo ang isang lalaking medyo may edad na maikli ang balbas. Siya ay si Zhang Yang mula sa Yun City. Ang pamilya Zhang ay isang pamilya ng mystic art na dalubhasa sa panghuhula. Ito ang mana ni Xiao Yong noong Northern Song Dynasty. Si Zhang Yang ay isang nagpadala na inapo ng ika-46 na henerasyon ng Plum Blossom, at sikat siya sa Yun City. Sa makatuwid, si Zhang Yang ay napaka-proud at mayabang. Ang unang taong hinamon niya ay si Yu Jinghai mula sa Mysterious Divination Hall. Inaasahan ng lahat na may isang taong unang hamunin sa kanya, kaya pinasigla nilang lahat si Zhang Yang. Buong pagmamalaking naglakad si Zhang Yang papunta sa pinangyarihan. Naglabas siya ng Jade Sleep na kasing laki ng palad at pinagpatuloy ito sa hangin. Ang Jade Sleep ay kumikinang ng maliwanag habang sinabi niya, Zhang Yang mula sa Yun City, gusto kong tanungin si Master Yu tungkol sa kanyang kakayahan sa panghuhula. Sige. Naghiyawan ang mga tao. Buong pagmamalaking itinaas ni Zhang Yang ang kanyang baba. Ang Jade Sleep na ito ay ipinasa mula sa Northern Song Dynasty. Nakatulong ito sa maraming magagaling na master. Sa tingin ko ang pamilya Zhang ang dapat ang pinakamahusay sa Nanguang Region. Naglakad din si Master Yu papunta sa pinangyarihan. Bahagyang tumango siya kay Zhang Yang at nakangiting sinabi, ang Jade Sleep na ito ay talagang isang magandang bagay, ngunit malapit na itong hindi pag-aari mo. Dumukot siya sa bulsa niya at kumuha ng bag. Pagkatanggal nito ay naglabas siya ng 1 pulgadang papel na anting-anting. Gayunpaman, ang papel na ito ng anting-anting ay mayroon ding kumikinang na ilaw. May mga cinnabar na nakaukit dito. Arhat Golden Talisman. Nang makita nila ng malinaw ang gintong simbolo, nagbuntong hininga ang karamihan sa paghanga. Anong Arhat Golden Talisman? Si Qin Yue ay isang karaniwang tao at hindi niya ito maintindihan. Dumating lamang siya sa piging bilang isang foil upang panuurin ang labanan. Hindi siya umupo sa sitting area ng master teacher. Tumingin si Alex Dixon at walang pakialam na sinabi, ang Arhat Golden Talisman ay ginawa mula sa mga kasulatan ng 18 kilalang monghe sa loob ng 49 na araw. Ito ay pinumula sa liwanag ng liwanag, at ito ay kabilang sa mabangis na Evil Suppression Talisman. Napakahalaga ba nito? Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi ito mahalaga. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, lahat ay tumingin sa kanya ng may pagkasuklam. Umisi din si Master Yu. Kung mas mababa ang kakayahan ng isang tao, mas mayabang siya. Alam ng lahat na ang Arhat Golden Talisman ay isang bihirang kayamanan. Hindi madaling hanapin ang lahat ng 18 magaling na monghe. Bukod dito, kapag ito ay nilikha, ito ay dapat na nasa tamang panahon. Ang pagkakataon ng pagkabigo ay kasing taas ng 70%. Ang Arhat Golden Talisman sa kamay ni Master Yu ay gininto ang kulay. Ito ay isang kayamanan na pinangarap ng mga tao ng mystic art, at ito ay isang bagay na hindi matatagpuan sa libu-libong gintong barya. Cut the crap, simulan na natin ang divination. Malamig nang umuso si Zhang Yang. Kaagad pagkatapos, gumawa siya ng ilang mga hand seal ng sunod-sunod, nag-chanted isang spell sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, magsisimula ang oras ng panghuhula. Pagkaraan ng isang kapat ng isang oras, ang hangin at kidlat ay darating mula sa kanluran. Bahagyang ngumiti si Master Yu at sinabi ng hindi gumagalaw, dumating na ang oras. Makalipas ang isang kapat ng isang oras, ang hangin at kidlat ay magmumula sa kanluran. Ang hangin ito ay nababalot ng kidlat. To be precise, hindi ito hangin, kundi ang panginginig ng boses na dulot ng pagbukas ng bundok. At saka, ito ay gawa ng tao.
Makukulong ang taong ito. Sumimangot si Zhang Yang at umiling. Imposible. Hindi ipinakita ng panghuhula na may mga tao dito. Umiti lang si Master Yu at hindi sumagot. Lahat ay na-curious at tahimik na naghihintay. Lumapit si Qin Yue sa tenga ni Alex Dixon at sinabing, maasahan ba ito? Ang kanilang panghuhula ay parang isang propesya. Sumagot si Alex Dixon, ang mundo ay sumusunod sa isang tiyak na pattern. Ang pisika ay isang pattern, at ang kimika ay isang pattern. Ang paghula ay isang pattern din. Mabilis na lumipas ang isang quarter ng isang oras. Tinitigan ni Zhang Yang ang langit ng may kaba. Sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang nagmula sa kanluran. Kaagad pagkatapos, isang bugzo ng hangin ang humampas, at nakikita ang lupa. Nilabas ni Wang Kai ang kanyang telepono nang nakangiti at sinabing, nakatanggap lang ako ng balita na may lihim na nagmimina ng mga bato sa kanlurang bundok, na nagdulot ng level 2.4 na lindol. Inaresto siya ng mga pulis. Namula ang mukha ni Zhang Yang at nanlamig sa lugar. Hinulaan lang niya na magkakaroon ng hangin at kulog, ngunit talagang hinulaan ni Master Yu na ito ay gawa ng mga tao at magkakaroon ng sakuna at mabilanggo ang gumawa. Inangat niya ang kanyang ulo, at nawala ang kanyang mayabang na aura. Napangiti siya ng nahihiya. Nakakamangha si Master Yu. Kawawa ako. Aalis ako sa piging na ito. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang Jade Sleep, tumalikod, at umalis. Maghintay. Galit na sabi ni Wang Kai, Master Zhang, dahil makikipagkompetensya ka, dapat mong sundin ang mga patakaran. Anong rules? Mukhang galit si Zhang Yang. Ayon sa mga patakaran, ang mananalo ay may karapatang kunin ang iyong mga gamit. At saka, kailangan mong aminin ito sa harap ng lahat at makinig kay Master Yu mula ngayon. Kalokohan. Ordinaryong salo-salo lang ito, pero gusto mong agawin ang magic weapon ko at sabihin sa akin si Master Yu. Mangarap ka. Galit na galit si Zhang Yang kaya sinimulan niya ang tumawa. Mainit ang ulo niya, at hindi niya matitiis ang pagiging mababa sa iba. Nang makita ito, mabilis na tumayo si Treasure Pavilion Master at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Mayroon siyang dalawang pagpipilian. Maaari rin niyang kunin ang 5 milyong reward. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ikinaway ni Master Yu ang kanyang kamay at naglabas ng isa pang anting-anting. Ginamit ni Master Yu ang kanyang daliri upang ipinta ito ng ilang beses at pagkatapos ay umawit ng incantation. Sa kisap mata ng mga mata ng karamihan, ang Jade Sleep ni Zhang Yang ay biglang nahati sa dalawang puso at nahulog sa lupa. Ikaw! Nawasak ang kayamanan ni Zhang Yang. Nabigla siya at at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Buong pagmamalaking sinabi ni Master Yu, kung hindi mo susundin ang mga patakaran, tama lang na sirain ko ang iyong kayamanan. Hindi niya ako bigyan ng isang basurang tulad mo. Kung may kakayahan ka, hamanin mo ako. Namumula ang mukha ni Zhang Yang. Alam niya na may malaking pagkakaiba sa kultibasyon niya at ni Master Yu. Sinira ni Master Yu ang kanyang kayamanan sa isang strike, ngunit wala man lang siyang lakas para lumaban. Sinulyapan ang Jade Sleep sa lupa, nagngangalit si Zhang Yang at sinabing, ito ay dahil mababa ang aking paglilinang at ang aking mga kakayahan ay mas mababa sa iba. Hindi ko masisisi ang sinuman. Pagkasabi nito, hindi man lang niya kinuha ang Jade Sleep sa lupa, umalis na may madilim na ekspresyon. Nang matapos siyang magsalita ay bumungad sa akin ang isang alon ng galit. Bakit mo ginawa yon? It's just a competition between peers. You can just take 5 million. Bakit mo sinira ang yaman ng isang tao? You're going too far. This is bullying. Sa gitna ng galit na mga boses, itinaas ni Wang Kai ang kanyang dalawang kamay at idiniin ito sa hangin. Sinabi niya, dahil lahat ay dumating sa Great Master Banquet na ito, kailangan nating sumunod sa mga patakaran. Ang mga hindi susunod sa mga patakaran ay natural na mapaparusahan. Si Master Yu ay walang ginawang mali. Ang kanyang ekspresyon ay mayabang at ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Naisip ba talaga ng mga Grandmaster na ito na ang piging na ito ay para sa kanila upang ipakita ang kanilang mga kakayahan? Ito ay isang piging na espesyal na itinakda para kay Master Yu upang magkaroon ng paghahawakan sa rehiyon ng Nanguang. Ang Mysterious Divination Hall ay naghahanda upang lumipat sa mainland at magtayo ng mga sangay,
Ngunit marami ng pamilyang mystic art sa Nangguang region, kaya inimbitahan niya ang lahat ng mga master sa piging upang ipakita ang kakayahan ni Master Yu. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ang biglang tumayo at sinabing may malungkot na mukha, ayoko na dumalo sa isang nakakainip na piging. Pagkatapos niyang magsalita, tinawag niya ang isang matandang lalaki sa tabi niya at naglakad papunta sa pinto nang hindi lumilingon. Sino ito? Hindi naman maliit ang ugali niya, tanong ni Alex Dixon. Sinabi ni Qin Yue, siya ang pinakamayamang tao sa Haicheng, si Li Tailei. Ang matandang katabi niya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang bantay, at miyembro din siya ng pamilyang mystic art. Dalubhasa siya kay Yin Yang Feng Shui, at sa kanyang reputasyon, mas mababa sa pamilya Zhang. Nabalitaan ko na ang dahilan kung bakit siya nahuli ay dahil sa Geomantic Omen meeting. Nang makarating si Li Tailei sa pintuan, 4 na strongman in black ang biglang tumalon mula sa kaliwat kanan, na humarang sa kanyang dinadaanan. Galit na sabi ni Li Tailei, anong ginagawa mo? Director Li, dahil nandito ka, bakit ka nagmamadaling umalis? Lumakad pasulong si Master Yu at nakangiting sinabi, ang Master Banquet na ito ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at lumabas kung gusto mo. Kung gusto mong umalis ngayon, hindi ba nilabag mo ang mga patakaran? Li Tailei coldly harumphed, anong Mystic Alliance? Hindi mo ba sinusubukang ipakita ang iyong kakayahan? Hindi ako sasali sa kalokohang alyansang ito. Kung sasabihin mo, natatakot ako na kapag nagsisi ka, ang pagluhod at paghingi ng tawad ay mawawalan ng silbi. Malamig na sabi ni Master Yu. Kung aalis ka ngayon, magiging duwag ka. Hindi mo kakayanin na mawala ng isang maliit na bagay. Sa reputasyon ni Director Li, hindi kasaya-saya marinig ang tungkol dito. Si Li Tailei ay isang lalaking may mahusay na reputasyon. Na-provoke si Li Tailei to the point na hindi niya mapigilan ang galit niya. Sabi niya, ikaw, Director Li, hayaan mo akong magkaroon ng kompetisyon. Sabi ng matandang katabi niya sa malalim na boses. Lumakad siya pasulong at pinag-uusapan, ang mga taga ng Guang ay hindi mo mababawasan ng tingin. Tumango si Li Tailei na may taimtim na mukha. Master Guo, mag-ingat ka. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Sa tingin ko si Master Guo na ito ay may ilang mga kasanayan. Sinabi ni Qin Yue, si Guo Ming ay isang sikat na pamilyang Feng Shui dati. Kung hindi siya naligtas ni Li Tailei ng nagkataon, hindi niya sana sinundan si Li Tailei sa loob ng 7 o 8 taon. Ang dahilan kung bakit si Li Tailei ay nakitaan ng mga tao ay dahil sa Geomantic Omen meeting ni Master Guo. Nang makitang hinahamon ni Guo Ming si Master Yu, napabuntong hininga ang lahat at nagsaya. Master Guo, hayaan ang mabahong monghe na ito mula sa Hong Kong City na matikman ang kapangyarihan ng Great Master ng Nangguang. Isang dayuhang dawist ang gustong pag-isahin ang Nangguang. Mangarap ka, bugbugin mo siya. Hindi papayag si Nangguang na mag-atrociously. Abangan ang susunod na kabanata.